Ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat Bagaygala, kumusta maayong hapon? Grabe kainit ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Naglagiting ang kainit, mura tag gigukod og plansa kanang puno sa baga bitaw o katong karaan nga plansa nga murag barko nga mag-aso-aso ang sampot sa plansa. Ingong nga na kainit. Busa di ta ngay kumpiyansa o magpayong ta kung mugawas man og galing tagikan sa atong tagsa-tagsa nato ka mga panimalay ato nang pahimangno sa atong mga suki natong mga tigpaminaw. Ang atong programa inyong babati lamang Lunes, Miyerkules o Biyernes. 1 hour kining programa o special kining klase para sa tanan kay di man ni kada adlaw o mudawat ni sa mga pangutana, ilabi na sa mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal. Gapaningkamutan sa programang Nuda Biritas program sa Radyo Ultra nga madugog nato ang inyong mga pangutana aron paningkamutan usab sa susamang bahin nga among mapasabot dinhi sa ato nga pagpanaguban o unsa ang inyong mga kalibog, no? Ato nang paningkamutan nga ma-explain kana dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa. Aduna sabtay YouTube channel. Mapura mo sa atong programa sa YouTube channel kay gituyo na mo ni pag-post diha dili para unsa kundi para pag-educate sa atong mga kaigsunan. Okay, busa taas kay na balor usa na ka episode muluntag og hapit usa ka oras. Matultulan nato na ang YouTube channel sa Nuda Veritas program. Pinagi sa pag-type, i-type lamang ang Nuda Veritas CDO. Ako subleon na, Nuda Veritas CDO. Unya dayon pag tuplok ni mo diha, manggawas dayon ang tanang episode sa atong programa. Kung maayunan man galing ninyo, no? Ang maong programa, paki-subscribe lang sa maong tulumanon nato, paki-like or paki-share para makatabang ta pag-inform sa ato mga kagalaan ng ato mga kaila nato diha. Okay? Klaro na kayo ha. Maing hapon sa ato mga bag-o nato nga mga classmates dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa sa Sumala or usan na nini mao si Sir Ben Mancio din dapita sa Westwood Subdivision. Kapaabot siya sa iyang tubag sa pangutana kaganina. Nangutana ko niya o pwede ba basahon ako sa 3 to 4 ganin ang buntag. Ingon siya okay na dawat na ko ang text. By the way, napil data, wa na ko gyapon mahatag ang mao nga number gumikan sa kadaghan pero Rumble man 137 ani gawas 317. Oo. So murag na pulo ang akong gihatag aron mapilian ninyo dito sa ika number murag 12 o 13. Doon ito ka number 137 o sa itong laing nga number. Malasta, nabalaka ko ni Sir Demetrio Feliciano ditong dapita sa Mayuga, Gindulman, Bohol kay basing katang-atang yun to siya. Sure kayo kay mauna ang linugdangan. Alright, dito maglangan part
huwat-huwat lang si Sir Ben Mancio may hapon ni Muda. May hapon sab ni Ma'am Faye Mundia. Karon gialingas siguro sa Ma'am Faye gumikan sa kainit sa palibot pero may manisya na may mga nag-aliro nga mga fruit trees, mga kahoy diha. So ang bulhot sa hangin dili kayo tanto nga init. Ma-filtered gumikan lagi sa inulisngaw sa kahoy, no? Mga dahon-dahon diha. Okay. Galibog ko sa unahon dinhi. Unahon nato ning ikan sa layo nga dapit unya human dayon ang iha kang Sir Ben Mancio, no? Kadot lang ha ato ning klaruhon og mao ba gito iyang ngalan Ben Mancio. Jud lang kadot lang Ben Mancio gyud. Okay, nala sige. Good PM Sir Frank, kini nga nadawat na ko kapautan nakapadala po ni last week, no? Dinhi. Ingon pa dire good PM Sir Frank, si Alan gyapon ni sa Badyan, Cebu. Abi ni Mulan kanang Badyan, Cebu, opposite na sa mong lungsod sa Oslob. Ang sa Oslob madunggan nila ang Radyo Ultra, ang Badyan murag dili. Gawas siguro kon maka-Facebook ka. Sumpay gyapon ni Sir Frank sa unang pangutana. Ang seller Sir Frank nga mao ang seller Sir Frank nga mao ang akong paryente dili man gusto magbayad sa estate tax o documentary stamp tax o capital gains tax o uban pang mga bayranan sir. Ang gusto niya Sir Frank nga ang iyang buyer maoy iyang pabayron sa tanan kay sa kondisyon ibaligya man niya og barato sa akong igsuon. Pwede ba di ay na Sir Frank? Pwede. Basta magsabot-sabot lang sila, no? Basta sabot-sabot lang sila. Pwede na adto i-deduct. Maingon sila nga, ako na ibarato. Pero ikay bahala sa buhay sa capital gains tax, estate tax, o documentary stamp tax. Dito ikuha sa akong pagpamino sa presyo. Depende sa sabot nila. Advantage kini kung ang mag-prepare o magbayad sa buluhisan, maong nakapalit. Kay dili ka na mag-follow up o pagpaningil sa tag-iya siyota nga bayrin atong ato ang capital gains, ang ato ang estate tax. Di ka na mag-follow up, kay ikaw naman ang magbayad. Mabot ang panahon, sige kang balik-balik sa balay sa imong napalitan, di ka na gyud bali-balihon. O manampit ka, di ka na pudto bagon. So advantage, sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. Kung dili magakasinabot, ayaw ibaligya. Okay, wa man mo magakasinabot. Take note, kini may tungod kini sa kontrata. So ang kontrata, linugdangan kini sa sabot-sabot sa duha ka mga hingtungdan. Kung ang duha ka mga hingtungdan nagakasinabot, nga mo ni ilang pag-abuhato, nagkakauyon sila, way pagsupak, kontrata na kana. So kung panalitan magpasalig, nga ang buyer maunay magabayad, tanan-tanan, no? Suma sa ilang kasabutan, walay illegal diha. Okay? Lan, salamat kay Lan ha. Ni pa iyang duha ka pangutana. Ikaduha, nagsulti ako magulang Sir Frank, kaduha ko no sa kamatang sa SPA. Na ako no SPA para sa yuta, og lahi sab ko no ang SPA sa ubang butang. Na ay nagakinanglan og acknowledgement sa agent na asay wala nagakinanglan. Tinuod ba ang iyang sulti Sir Frank? Ang acknowledgement ang SPA kung daghan ang panugon sa SPA, palitan ikaw Lan, gibuhat ang kag SPA, gihimo kang SPA, dili mahimo nga nalukop na dito panugon sa SPA. Matawag ka na nga General Power of Attorney na, mahimong GPA. Ang Special Power of Attorney, special lang yun na so sa kabutang. Muna gitawag nga SPA, Special Power of Attorney. Pero kung nanugon nga ang napulo kakabaw akong ibaligya, unya paghumana na naapay 20 ka mga kanding gatagos lang pangpang, iapil na pagbaligya, that is no longer SPA. Kadagan na siya mga kurionon. Gatawgo nag GPA, General Power of Attorney. Okay? So, kung magkakuha siya og lain nga SPA, unya GPA, walay problema. Walay problema.
Okay, nalasige. Salamat pagbasa Sir Frank ug sa pagpasabot. Ay, wag problema na sige, salamat. Diri na dayon ta sa pangutana ni Sir Ben Mancio dihang dapita sa Westwood, no? Naka atang diri nga naay pangutana silang suroy-suroy ni Libs Motublang, ilang Junjun Makas o si Septem Virgo. Kadot lang ha. Adjot. Noda Berita Sir Frank, Idol good AM karon kanunay na minaw ni Westwood Subdivision Ben Mancio. Aslang ko please unsa ang kalainan sa prenuptial o premarital agreement. Unsa ang problema after breakup. Nangita ba kasi problema after breakup, no? Dili may tabo sir, no? Frankly speaking, wala ay gitawag nga premarital agreement. Walay balaod nga naga-describe ubos sa itong family code nga naglakbit kabahin sa gitawag natong premarital agreement. Ang naa diha prenuptial agreement. Ambot ipasabot sa prenuptial agreement, usa kini ka kontrata nga uyunan sa umabot nga bana ug sa umabot nga asawa. Aron ma-fix nila ang gitawag natong property relationship sa ilahang panagtiayon. Abot ipasabot mao nga kung si asawa adunay usa ka budiga nga sapi diha, unya si bana naapoy laing budiga sa sapi. Unya kung magkakauyon sila nga way labot sa yuta pananglita naa ba, kung magkakauyon sila nga mag-iya-iya sila og manage sa maong pundo, pinagi sa prenuptial agreement. Kana walay problema. Legal kana kay gitugutan kita niya na sa gitawag Family Code of the Philippines prenuptial agreement. Sa prenuptial agreement, tulo ang kapilian. Oo, naay separation, complete separation of property, naapoy conjugal partnership of gains, unya ang ikatulo nga most common, absolute community of property. Tulo ang pilian. So kato mga partido nga gusto nga mag-agree, no? Umabot nga bana or asawa. Akong i-describe nga umabot nga bana or asawa kay prenuptial agreement guni. Oo. Kinanglan nga magpermahay sila sa di pa may tabo ang kasal. Muna gitawag nga prenuptial agreement. So sila na magsabot ang umabot nga magtiayon nga unsa bay matawag na to nga kanang property relationship nato. O tulo man ning atong mapilian sa ubos sa atong family code. Ang pinaka-common mao ning absolute community of property. Munang pinaka-common. Naapoy gitawag nga complete separation of property. Ilabi na kon panalitan nakapamanaka og langyaw. Buhan sa pagdiborsyo, dili na taas ang lalis. Nganuman, naglain naman mo. Nagbinahinay naman mo pinagi sa complete separation of property. Dili na mo maglalis, dili na mo mag-away unsa inyong pamuhaton na diha. Ilabi na kon si asawa gidala na dito sa Amerika. O unya naglalis sila, unya ang bana nakakita og lain siguro, so magbuwag sila. Dili matayog ang ilahang tagsa-tagsa ka mga property kay naa may prenuptial agreement. So kung complete separation of property, dili mahilabtan ang property sa babae sa susamang bahin ang babae di sad mangilabot sa property sa bana nga mao ang langyaw or foreigner. Okay? So klaro na ha. Mr. Ben Mancio, I am sorry nga dili na ko maexplikar ang gitawag nga premarital agreement kay ang niya mi kunik sa kuno na basigbot nimo ipasabot premarital sex na bawal man na kay that is against to public morals kana premarital sex. Oo, busa kana sila kun naa manggaling sekreto lang.
Di ba? Sa maday, inana mo yun na, di ba? Sige. Dili lang isaba-saba. Kadyot ato ning klarohon na basta sa prenuptial agreement mao na to nya kasagaran nini nga makuti mao kining dunay dagko nga mga kabtangan. Usa ka budig nga sapi, usa ka isla nga ilahang gipanag-iya nga luna sa yuta ingon na lugar. So dili ni basta-basta. So kung diskumpyado si bana or si asawa diskumpyado, mingon gud sila nga mag-prenuptial gyud da. Kay ilugon pa niya nimo kini akong yuta. Kita na niyo. So, they are protected under the Family Code of the Philippines. Alright. In kaso og walay prenuptial agreement, Sir Frank, unsay may tabo? Unsa man nga property relationship ang masunod og atong pagkasundon sa bana or asawa. Nga dili na lang sila mag prenuptial agreement. Ang masunod mao ang absolute community of property. Sa ato pa magtunga. Kung magbuwag ka mo sa maayong kabubuton, i-liquidate ang inyong property, tunga ka mo. Absolute community of property or conjugal property. Okay? I hope nasabtan ninyo, ha? Alright, Alan, kaganina, si Ben Mancio. Sir Ben, maing hapon ni mo dia, ha? I hope nadunggan ni mo kay nag-grant ka man sa akong hangyo. Kabahi nining pangutanang akong tagdon pagkahapon. Ha? Sige. Alright, na-miss na ko ang akong friendship nga mao si Manfi Mundia. Nagparehistro na siya diri, Maing hapon, Sir Frank, late ko. Kay nagtabang pa ko pagpanubig sa mga kahayupan. Dagan ba magtubig diya? Bungtod man na. Pero posible, no? Oo. Kaya ang Ultrawin sa Mountain Resort, kagwapo sa tubig diya. Mulantaw ka part. Murag yun og kakaligoon ka. Gusto ka na muna og ding dapita sa Ultrawinds. Ingon na nakatugnaw, matintalon kayo ang itsura sa tubig ding dapita sa Ultrawinds. Dool na magod na sa Palas, Baungon, Bukidnon. May hapon, Sir Frank, late ko, kay nagtabang pa ko pagpanubig sa mga kahayupan, manok o sa mga kanding. Napagyurabi to o baka. Kadaghan din nini, kay grabe gyud kainit karon. Looy mga kahayupan, mga kahoy, sir, mga nangadagdag na. Nangadagdag na mga dahon, busa lusot-lusot ang kainit. Pero arang-arang na lang niya, sir. Present. Okay, Buffy, salamat. Importante gini. Kining kanding, kinanglan gini. Ambot og kung na-practice na tong kanding pagpainom sa tubig, paimnon gyud na. Paimnon gyud na. Kunya ang kanding, labi-labi ka talawan sa ulan. Tago gina sila, musinggit pa gina sila. Ang baka way problema, pero paimnon ka po na nato sila og tubig. Kaya mo inom po na sila og tubig. Mo inom. Okay, sige, salamat kayo, Ma'am Faye Mundia, den dapita sa Palas, Baungon, Bukidnon. Right, throwback ni John Macas. Sir Frank, init kaayo, madaot ang akong skin. Doon ako'y pangutana, sir. Skin niya, ha? Unsa day trabaho sa usa ka fiscal o unsay work sa prosecutor. Kana fiscal o prosecutor maora giilisdan lang na og ngalan. Kanato ang tawag nato na nila fiscal. Oo. Nadaot sila, na-discourage sila sa nangaging mga katuigan. Kay ang fiscal gibugal-bugalan sa mga tao kanato nga fiscal. Nga mao kunoy mag-fix sa mga kaso diha mismo sa fiskalya. Nangasuko ang mga fiskal niadto mga higayuna sa usa ka convention sa mga prosecutors ditong dapitas Manila. Nagakauyon sila nga imbis nga fiscal ang itawag, tawgon na lang kuno og prosecutor. Pero ang function maora, disinte og dating prosecutor. Karon paglabay sa pipila ka mga katuigan, natangtang na tuod ang fiskal.
prosecutor na ang tawag kanang mag-imbestigar sa mga kaso. Karong bago, nanapoy bago nga ngalan sa prosecutor. Gadagaan na og pesocutor. Pesocutor. From the word peso, ang connotation mao lang gyapon pangwarta. So ambot og unsaon na akong impression sa mga pesocutor karon prosecutor, mga buotan man sila og tarong. Mga tarong man ni sila. Nay pipila akong kakadunggan pero dili man ko gakatuo. Dili ko diha-diha mo tuo. Muna pautana gikan ni John Macas. Suri-suri ni Lebs Motovlog, Noda Biritas. Aslang ko Sir Frank. Among silingan, iyang sakyanan, nakaparking lang sa kilid sa dalan. O gibutangan pa niya og early warning sign. Apa naay duha ka riders og angkas nga nakainom taas man din riders og angkas nga nakainom ni sirasay og nabangga sa sakyanan sa akong silingan. Patay. DOA ang duha ka tawo. Tan-awa lagi ganay buntag warning pangani ko. Patay DOA ang duha ka tawo. Kusog yun ay gaparking ko na usa. Karon need magpiyansa og 60,000 kay iya man sakyanan ang gibanggaan. Asa bang hostisya ani yano lang siya ka driver. Minimum sweldo unya ipaproduce siya ing ana kadakong kwarta nga wa man siya sala unsa pwede nimo matambag ani sir. Dako ni nga problema. Oo. Pero kung tinuod man nga mo ni demand, no? Sa maong hingtungdan tinuod ka patay. Asa ba ni nahitabo? O niya 60,000 kay pangayuan niya siya og 60,000. Siguro punta na reasonable ba ang iyang at iyang motor ga parking da plane. Kuno ako masay pa sumala siyang sugid sa maong problema. Unya dayon na disgrasya nalabyan isarasay kuno og nabangga sa sakyanan sa akong silingan. Patay DOA ang duha ka tawo. DOA. No. Kini kung magkakaso, sigurado man ko nga magkakaso ni. Sigurado ko magkakaso ni. Kaya di man ni mahimutang o di ni bayran. Di ni mahimutang. Mugukod yun kay gusto sila nga pabayron ka. Di sab na lim, kinabuhi sa tao. Usahay makaingon kita nga mauna kay gahinubog man. Di ba? Makaingon ta. Ang akong isuggest ni mo diha, i-refer ni dito mismo sa pulis, no? Aron nga ipatawag kamo diha sa pulis, iparesolbar ang maong nga kaso. Iparesolbar. Ang akong suggestion nga diha na lang sa level nga pulis, kay maadto pa kamo sa fiskalya mo, laktod mo, pwede man mo mulaktod, pero basig madak-an mo. Kay moingon niya sila nga, kagamay ba? So dito na lang sa pulis. Dito na lang sa pulis. Kay ang proximate cause sa mga aksidente, mao man katong imong motor nga giparking diha daplin sa dalan. Meaning nga kung wala pa to, dili sila madisgrasya, dili po sila ma-dead on arrival. So, istoryahon lang sa ani, no? Duha ka kinabuhi ba? Grabe, usa pa di ka kusog. Mura mo og jet plane na pinalupad ang pagpadagan. Kung magkasuhay na, magikaso nini. No? Na may kaso nini nga may tabo. Pero, mintras tanto, pangitaig paagi nga dili, nya resolbahon kini ilahang gidiman.
resolbahon kining ilang gidiman. Ayaw sa og basin og magdali-dali magdiretso ba. Istoryahay sa kamo mao ni ngita sa mog paagi nga masunod ninyo ang ilahang gisugyot nga mag-secure og 60,000 ka pesos. Explikahe lang sa kay kung tinudon gini na may kaso nga may tabo nini. Okay? Sige, gikan ni September go. Sir Frank, morning akong pautana, legal ba sa usa ka kompanya sige og extend sa provision? Diyot lang ha. Kay ako saning tanaw na ko. Tistingan ko ni og mutingog ba ni mutingog basen og dili be. Diyot lang ha. Diyot. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, balik ta sa pangutana gikan ni September go. Sir Frank, mauni akong pangutana, legal ba sa usa ka kompanya magsige og extend sa provision sa usa ka empleyado kay ang saad nila 6 months og ma-regular daw. Apan nilapas na ngadto sa usa ka tuig, sige ra gihapog extend. Ang balaod beyond 6 months, pwede ka na ma-regular. Or pwede sab ka na ma-extend pero istoryahon ang empleyado. Nga-extend ka na ko kay kuan may ka man mo trabaho loy. O maigid ka mo trabaho. Pero naalay certain standard nga wa nimo masunod, panalitan. Maabot ka gyud on or before alas 8 ang takna sa buntag. Gaabot ka mag alas 8:15. So, demerits na nimo. Pero considerate ang kompanya, masinabuton. So, moingod na yung kompanya, i-extend ka lang sana ko og another 6 months. Kay para gyud nga maobserbahan ako kay maura ba ning among standard dinhi sa maong opisina. Unsa man mo yun ka ba? Kay kung dili ka gyud na mo ma-extend o dili ka na mo pwede ma-regularize. So ikaw sagda paniguro ka nga mawad-an kag trabaho. Wa ka na income. Muna nga naay panahon nga ma-extend ka. Gi-allowed na for as long as ang condition na wa nimo ma-meet ang certain standards nga gi-enforce sa usa ka kompanya tali kanimo. O kung dili na nimo masunod ang buti pasabot, pwede mo magbulag-bulag. Pero may siguro ka mo trabaho, pero naakalay attitude nga pagkatapulpul, kay imbis mo abot ka og on or before alas 8 ang takna sa kabuntagon, maabot ka og alas 8:15, abot ka og alas 8:20, usahay, masubraan pa siguro ni ana. So, bahala ka na. Pero as to the authority to extend, ang management pwede. Pero istoryahon sa ang mao nga empleyado. Istoryahon sa. Kay pwede man ma-extend. Ayha na dayon nga i-re-evaluate siya kung pwede na ba siya nga ma-regular nga empleyado sa maong kompanya. Na-meet na ba niya ang basic nila nga mga standards nga gipatuman sa maong nga kompanya. Kay kung wala, mao lang yapon, dili ka gyud ma-regular. No chance nga ma-extend ka. Gi-extend ka lang siguro kay maay ka mo trabaho. Basag ingon niya na. Ang employer pwede maka-extend na. Ilabi na kung napakyas ang empleyado sa pagsubay sa mga standards, mga requisitos. Tagaan ka og chance. Mo man ang tuyo na ng provisionary. Ang provisionary, gitagaan ka og 6 months. Diin ang management na ay taas nga panahon for a period of 6 months nga makasudong-sudong nimo sa imuhang mga buluhaton efficient ka ba, di ba katapulan
nga murasan ka og manager siging manighawak. O sige ka manighawak na mura ka nang pud og manager. Di ba? So ato nang likayan. Once ka makatrabaho ta sa mao nga mga kompanya, kinanglan to the line kita, tahod ta. Kay na may uban nga mga suklan, sa ito o ka man ng manager, pangit man na lugar. Ayaw. Kay manager man siya. Managlahi ang trust nga gipakita sa management sa manager, lahi pod ang diha sa imuha. Okay? Sige. Lagi no? Ganina ba? Wagin ako dahan ako og mention to mga numero. Oldo Rumble 137 ako natag. Di malas ko no? Oo. Oy, ang lubong ni Lula Anas taga Bohol no sa East Olbuhan Garcia Hernandez Simon Caropizza 26 kay pabuton pa niya iyang mga anak ug apo gikan sa Canada. Alright, Oliver Ampong Nalual. Kung ang usa ka amahan na ay will and testament para sa iyang mga anak, daw biser mipanaw na ang amahan og nagbilin siya og testamento. Nay isa ka black sheep nga anak dili niya pagbahinan sa iyahang katigayunan kay maldito man. Naa ba ni katungod ang usa ka anak nga black sheep para iyahang barugan isip isip katungod siya nga anak siya sa usa ka amahan apan walay apil bahin pinagi sa will and testament. Ang balaod na to sa law on succession nag-ila. Kanagitawag na to og disinheritance law. Na dili ka pwede makasunod sa mga kabilin o kabtangan gikan sa ato mga ginikanan, ilabi na kung tsulo ko'y ka nga pagkaanak. Oo. Na ay balaod na kung panalitan, usa sa mga rason nga pwede ka ipa-disinherit, panalitan og labi-labi ka kabadlungon. Niabot ang panahon hubog ka, garumentado ka sa inyong balay, hapit pa nimo matikbasi ang liog sa imong papa. In other words, gi-attempt nimo ang kinabuhi sa imong papa nga patyon. Kana usana sa mga bawal nga dili ka pwede makasunod sa mga kabilin gikan sa imong ginikanan. Now, kanang giingon nimo nga wala siya unsa maiyahang batasan, unsa maiyang kalaki. Kinanglan ipamatuod yun na. Ang mag-prove niya na, ilabi na kaya na anay testament, wa say appeal diha sa ama o nga testament, ang katunang anak. Pero adunay kagahom, no? Please take note. Adunay kagahom, adunay authority ang mga ginikanan to disinherit an heir of the property sa iyahang mga ginikanan. Ilabi na kon ang usa sa akong gi-cite nga example maupoy iyang gibuhat. Plitan adik ka, di ka magpabadlong, iso kay ka, no? Ang pertahan ninyo, ang mendor ninyo nangawalis na kay gidukdok ninyo og bato, gimaso ninyo ang pertahan. Distractive na gyud kaayo, pabadlong na. So natural, bunga sa kapungot sa amahan, i-disinherit ka. Na, ang will and testament, dili na siya automatic, no? I-prove it pa na dito sa korte. Mag-agi patag usa ka proceedings dito dapita sa korte aron mapamatud-an nga ang pag-prepare sa will and testament ni Papa gibuhat sa usa ka tinaro nga mga pamaagi. Walay force, walay intimidation panahon sa execution sa mga will and testament. Kay kunaa ang korte na dayon mag-ingon gi-invalidate na ko ni kining will and testament kay ni ay tinunto nini sumala sa akong nasaran. No, nga gipugos o pa-execute mauni. So under juris
ang pagprepare sa mao nga testamento. Illegal. Supak na sa balaod. Okay. Sige. Kajot lang ha. Padala na mo sa inyo pangutana bay. Rodney Rock'n'Rolla, Sir Frank, always guwapo. Oy, kini arang-arang ni paminaw no. Kaya ba pagabayran sa salapi kung ang usa ka tawo nakapatay or murder case apan makig-ariglo ang kabanay sa biktima nga bayaran ani pasabot ba dili ni na siya mapriso sa hingpit. Naiingon na desistance ang paghahimuon. Nagsabot-sabot sila off the court. Meaning, gikan sa korte, niyapit sila dito sa kananan sa Divisoria, nag-istorya-istorya sila. Pare, kana pare ba? Silua lang ko pare. Ako ni bahala, pila ba'y bayron nun nana pare? Nana ba? Kung magkasinabot sila, ang civil liability pwede nga ma-resolve. Pwede malimtan. Unya para gyud nga matangtang ang kaso nga naa sa korte, mag-execute siya affidavit of desistance. Nga dili na siya interesado sa maong kaso kay sakit iyang lapa-lapa na baka bisag unsa lay pasumangil ba. Nya dayon ang piskalya na hibaw. Kaya ang piskalya kinahanglan masayod kay siya may prosecutor sa kaso. So ayuhon po natong istorya ang piskalya. Piskal, kuan ba? Grabe ba sa maninoy biya ka sa akong kuan. Nana ba? Oo. Maniubra gyud para mawala ang iyang criminal liability. Ingon lang gud ni ana. Istorya lang. Pero kasagara mahitabo ni kanang mabahaw-bahaw na ang kaso. Dili ni pwede immediate. Ipabugnaw sa. Mura bitog malimtan nas buot. Mauni ang nahitabo. Limtan na mga ni ang pipila ka mga circumstansya sa maong kaso gumikan sa kadugay. So pwede na nga magmaneuver mo aron nga ma-drop ang mao nga kaso. Malipay man pud ang mahingtungdan. Ilabi ng korte siya arang-arang gaan-gaan na akong kaso din na-resolve na kay mura man siguro o kini nga argibyado din na siya interesado. Nana. So, resolve ang kaso. Adaga mga inana, mga high level, high profile nga mga kaso nga panghitabo, labi na dito napitas Manila. Naman na. Inunta mga unseen ba nga mga maniubra nga di na to pwedeng makitaan. Di po ta pwede masayod o mahibaw o sa ilang ibuhat. Kuwang gini, maneuver gini nga covert operation. Okay? Sige, kinsa man Rodney Rock'n'Rolla. Sige, kadyot lang ha. Ato sa ning tanawon. Si Ma'am Fio, ingon pa ni Ma'am Fio, may hapon Sir Frank, late ko. Lagi. So, na imong apasumpay, no? Sir, daghan sir, ni Aduol sa Rio Verde, nga kuha og water. Mao ba? Naglinya niya giagi o gilubong ang tubo sa among yuta. Okay. For distribution sa bisan asa na lugar. Now I know. Mao di ay. May pagkapwisto ni mo diha, ma'am, no? Unsa man sila gaabang? Gaabang siguro, dili ni basta-basta. Gamit ko ang luna sa yuta. Kahoy, alright. Sige. Gikan ni Mr. Sebastian. Lahi sa itong ganina nga naay ato ang usa sa mga tigpaminaw. Sebastian Gapunto, no? Amot sa ito'y apelido. Kini, ano ba to? Sebastian Noda Veritas, February 12,
Mayong hapon, Sir Frank. Ganiha, taod-taod na ay sunog sa St. John, Barangay Puntod. Correct. Oo. Kana nga diha sa Puntod niya, kana nga lugar, sige na nang gabalik-balikan sa sunog. Kana diha nga lugar, mao man na ang site kanadto sa Mulmak. Kunwa ko masayop, distansya ka nagamay sa DNR. Gibalikan na pud og sunog. Scientist maguni, ayom maguni nga mga balay-balay diha. Dali kayo dudtan sila sa kayo, tugod lagi kay made of light materials man sila. Subo lang ta, no? O nalipay lang punta sa susamag bahin, kay nahitabo ang sunog adlawang dako. May hapon, sige, pangutana. Kung nahibalan og asa gikan nga balay ang sunog ug unsay hinungdan sa sunog, naa og unsa bay ilang tulubagon sa mga silingan nga nangasunugan og propiedad o balay bisan wala tuyo. Pananglit kusog ang hangin ug init ang adlaw, mao na damay kasunog ang mga silingan. Ma-charge ba siya ba sa cause of nature? Unsay tulubagon ana? Siguro bot ipasabot niya arson. Ang arson, sir, usama ni ka criminal act, no? Grabe kay kini. Sumagod og naa kabay na dunggan nga convicted sa sala nga arson. Ang ebidensya nini very elusive. Lisod kaayo ang ebidensya. Kadumdum ka itong mga barko nga unsa ba to gisunog dito dapita sa kadagatan sa Metro Manila nga gisuspitsahan nga Abu Sayyaf ang author nadto. Anto karon di nato matumbok o kinsa ang author sa maong krimen nga nitabo. Lisod i-prove ang arson. Lisod gyud kayo. Ilabi na nini nasunog kay gitayhop sa hangin nga kusog kayo o niya hinimo pa sa light materials ang mga balay na sunog yun. Alaala imong pasagilan, maglisod ka og gather sa ebidensya nga kini siya nakit ang ginako nga nagbitbit og pusporo unya naa paggibitbit niya nga botelya nga gisudlan sa gas unya gipaulbo katugid siya kana siguro kung positively ma-identify nimo ang tao nga responsable niini na siya mo'y main cause sa katalagman nga nahiaguman simbako ilabi na din dapita sa St. John din dapita sa Puntod nga area. Okay? Lisod kayo, sir. Sumagod naabay na convict mas daghan pa wala ka karon sa Columbia or Lumbia Rehabilitation Center. Ang mga piniriso di sir baga drugs. Wala gyud arson. Maglisod. Okay. Ang pangutana nini si Mr. Sebastian. Moro po da iyang gibutan din. Doon ako ilaing Sebastian nga tigpaminaw diha sa atong programa sa Pulso. Gadumdumon nako ang iyahang apelyido Castillo ba to sa to nga apelyido. Sige, salamat kayo Mr. Sebastian sa gipadala nimong pangutana. Pebrero 12 karong adlaw ni. Pebrero 12. Ay hapit na Miyerkules pohon Valentine's Day. Katong uban nga gusto mag-celebrate of Valentine's, go ahead. Katong uban nga apikig kayo, ultimo bulak santo lang maglisod kita og kuha diha. So pailob lang ta, no? Ang importante magminahalay ang duha ka mga binuhat dinhi ibabaw sa kalibutan. Mura nang importante part magkasinabtanay. Ay sus kana ato mga igsoon des bukid nga namalhin og kanding mga baka diha unsa ba diha naabogoy Valentine's na. Wala oy. Ingon ko kay agi ko man na. Madunggan ko lang nga Valentine's ingon na niya na ikanta-kanta ka na to sa radyo nga
kanta nga Valentine's unya dayon na mga subrik anadto nga kiningusnguson lang na mo krayola nga pula kay mo na lugar to ilhanan nga gi-celebrate ang Valentine's niya ihatag-hatag dayon sos Maria karon lisod na naka-online pa na apay mga drawing ya napagipagkapin sa ubos I love you sa maday ay nagduha-duha mao nang panghitabo sa kalibutan jud lang ha. Ako sang tanawon dire wa ba koy nalimtan nga pangutana ha kay daan palagi ko niya oh manam din adot libasan Mars kaganina ni okay sige nasulbad na niyang alan ako nang gidelete ang iyang pangutana direta sa lain ha ato ning siguro nga mabasa nato in kaso lang Nuda Veritas unsay buhaton og magkuha sa adverse claim sa korte pila ang bayad. Sir, ang adverse claim wala sa korte. Mag-file pa ta og adverse claim diha sa korte. Oo. Ang adverse claim usa kini sa imong katungod silbing claimant ka sa yuta. Nga tan-aw nimo na ay mga hocus-focus murag natikasan ka sa imong katungod isip tag-iya sa usa ka luna sa yuta. So mag-adverse claim ka diha mismo sa Registry of Deeds. Muduol ka og abogado, ingnon nimo nga attorney magpalaban ko nimo andam ko mobayad og pila maghimo tag adverse claim kay naglibog ko nga kining luna sa yuta nga kanadto na bahinan pa ko karon wa nako bahini. So nakugang kay ko niini mura nako og way labot. So magbuhat tag adverse claim. Pag human og buhat sa adverse claim, imo nang ipa-register dito sa Registry of Deeds. For record purposes. Aron sa ingon nga kung makadawat sila sa kopya sa adverse claim nga imuhang gi-file ditong dapita sa Registry of Deeds, i-record na, i-annotate ka na sa titulo sa yuta nga naa sa Registry of Deeds. I-annotate na sa likod sa titulo sa yuta nga naay adverse claim nimo. Alright. And the lawyer knows his job. Maingon din ang abogado nga mag-file ta og kaso nini sa korte adverse claim. Oo. So mag-file ka og kaso to prove nga ikaw may kalabutan sa bang luna sa yuta. So kung imong naprobahan na dito atubangan sa korte nga ikaw manununod ka gyud aduna ka gikatugod sa pag-claim na nang yuta nga nalimtang kas buot kon masatisfied ang korte human madungog og mapaminaw ang imong side hasta katong usa nga imong kontra moingon ang korte mag-isyu og desisyon pabor nimo. Ang kopya sa desisyon ipadala dito sa Registry of Deeds directing the ROD. Nga, kini siya maog legitimate o doon na siya katungod or claimant siya nining maong luna sa yuta. Ibutang na dito sa ilahang i-annotate ka na gihapon dito mismo sa original copy sa Certificate of Title i-annotate na dito. So mao na dayon siya. Dili automatic na once madawat sa ROD, okay ka na. Kinanglan nga dunay finality sa aksyon nga himuon dadon ang maong kaso dito sa korte aron nga adto nato i-adjudicate ang atong katungod nga ikaw manununod may kalabutan ka gyud angay ka mag-claim nining mao nga luna sa yuta nga inyong giawayan sa pagkakaron. Okay? Nakuha nimo. Sige. Okay. Adverse claim sa korte pila ang bayad. Ang barono niini
O kung depende, kung mga abogado mong amigo panalitan gamay ra. Prepare lang siguro ka diya o basta kay naibaro nun. Naibaro nun ini kadyot ha. Nuda Veritas, Sir Frank, Idol Gold EM, kanunay minaw, si Bin Mansyo. Okay. Please unsa ang kalainan sa prenuptial. O ako na ning gitubag, wa din ako ni ma-erase. Ano yung follow-up di ay unsa ang problema after break-up. Mag-break up lugar sila. Unya na ay prenuptial agreement. Wala problema. Kay gaya-iya man sila. Depende sa sabot. Kung panalitan, complete separation of property. So gaya-iya sila. Kay complete separation good. Kung panalitan ang ilang sabot sa marriage settlement, moingon nga absolute community of property, magtunga sila. Kung panalitan diha sa prenuptial agreement, nagkakasinabot sila nga complete separation of property or conjugal partnership of gains. Sa to pa nga katong ilahang mga gains sa ilahang property, ilan na tong bahinon pod. No? Kay diha mismo sa conjugal partnership of gains, naa kay propiedad. Okay, gi-invest nimo. Tukod ka og apartment nga mura ka dako og merkados kugon. So dako po kag income. Ang income nimo as a wife or as a husband, gains selbe. Mao tong inyong magamit sa mga galastusan sa pag-operate sa inyong pagpamuyo. Pero katong original nga property nga naan nimo, dito pwedeng mahilabtan ang gains lang. Muna gitawag nga conjugal partnership of gains. Sa to pa, inyong tagsa-tagsa ka mga gains, naan ang sipal ko, niabot na kay maningil na sa Bayronos Corriente at tukuhaan yung Bayronon sa gains. Naan na ang water district, kay magbayad mo sa tubig at tukwaon sa gains. Mo na siya nga conjugal partnership of gains, mag-agad sa kasabutan, mag-agad sa marriage settlement, diha mismo sa pre-nuptial agreement. Okay, sige. Salamat gyud kaayo pod. Kadot lang ha. Ni apay lain dire. Si Bunny Magno. Good PM Sir Frank, unsay kalainan sa parapernal property sa exclusive private property sa land o real estate. Kadot lang ha. Si Manfi, ingon pa ni Manfi, mao lagi sir, naisahan gyud mi bisag isa ka dako, wala gyud kuba pa among yuta sa pagbakho. Awa gyud taon. Wala giuli. Pwede man siguro mi mo reklamo ani sir. Pati ang duha ka linya sa Jimilina gipilay. Duha ka linya. Dako-dako ni nga kantidad. Ma'am, ay pagpasagdi ang imong katungod. I-assert ang imuhang katungod, ma'am. Dili pwede nga ang mga arang-arangan makita nato nga gilupigan ang mga kabos. Kinanglan nga atong gamiton gyud ang atong katungod, no? Palihog lang. Hinuktuke, istudyohin na nimo maayo, ninyo nagmaayo ha. Sige. Good PM Sir Frank, unsa kalainan sa parapernal property sa exclusive private property sa land o real estate. Ang parapernal property mao ni ang mga property nga sagad gipanag-iya sa mga asawa. Parapernal property. Ang opposite niini capital property. Dili na sa asawa kundi dito na sa bana. Maingon-ingon na to nga mura og exclusive property. Kay ila god gi-identify god nga para sa asawa niya kini isa capital property para sa bana.
kuha ninyo. Kay naamay kay mga pangitabo, ang gimension nimong exclusive property, lahi po ni siya, ang exclusive property, mao ni ang mga property nga nasunod nimo isip usa ka asawa or nasunod nimo isip usa ka bana gikan sa imong mga ginikanan. Panalitan, gabinhay na mo sa usa ka turil nga kabaw, bahinan kag 30 ka bukabaw, imo na. Ang bana dili manginlabot sa bahin nga 30 ka bukabaw sa asawa, kay exclusive property man kana siya. Panalitan karon si asawa nakadawat og donation usa ka buok kanang gitawag nato og attack helicopter, Apache helicopter, nakadawat sa donation na siya rin magsakay-sakay na ka-exclusive property man kana sa asawa. Ang bana lahi pod, kay basig doon na po siya ay maisip nga exclusive property. Basin og ang kinitibukan nga bukid ng dapitas bukid nun tungaon o niya katugo ihatag niya kaniya, exclusive property niya po na sa bana. Ang asawa way labot. Aya ra makapanginlabot ang bana o asawa sa tagsa-tagsa ka mga exclusive property kung patay na ang asawa, kung patay na ang bana. Tungod kay ang balaod nag-ila nga ang mga compulsory heirs maoy mahimong manununod. So kinsa man ang compulsory heirs? Surviving spouse. So kung mamatay si bana, nainaay ni survive nga spouse, siya ay makasunod sa mga kabaw nga bahin niya. Ingon na lang. Sobra na tas oras si Bani Magno, Mamfi, tanaw na ko, I think kinahanglan nga gamito nimong imong katungod, no? Mangonsulta ka. Mutanas kuko. Kaya man yung parentis kuko. Okay, wan iti kong pananuguras din sa ato ga pagpanaguban sa ato ga tulumanon o magpasalamat talami sa inyo nga pagpaminaw o dia ato ning kining basahon ang importante nga hilisgutan dinhi sa ato ga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ang topic karong gabi mao ni puy anta ang kinabuhi nga simple, hilom, nakatago og matinud-anon nga nagbuhat sa trabaho alang sa Ginoo. Usbon ko, puy anta ang kinabuhi nga simple, hilom, nakatago og matinud-anon nga nagbuhat sa trabaho alang sa Ginoo. Karong gabi ni alas 6 ang takna sa kagabion uban ni Ma'am Curly. Sa nga sa tungkuyog karapuna, Ricky Langga kami moingon, ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Maayong hapon kaninyong tanan.